bilang isang matabang na babae ang dalagang si Colleen. Siya ang klase ng tao na kapag alam niyang nasa tama siya, ay ipaglalaban niya ito. Nag-iisa lang siyang anak at mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Isang retiradong sundalo ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay isang guro sa pampublikong paaralan. Dati pa lang ay gusto na niya maging isang sundalo katulad ng kanyang ama. Ngunit hindi sila sumang-ayon dito, kaya ibang kurso na lamang ang kanyang kinuha. Graduate bilang isang summa cum laude si Colleen at kasalukuyang naghahanap pa rin ng trabaho dahil palagi na lang siyang natatanggal ng kanyang amo. Bye ma! Bye pa! I have to go na po. At baka malate pa po ako sa job interview ko ngayon. Wika ni Colleen. Hindi mo malang ba gagalawin ng pagkain mo, anak? I'm good, ma. I'm on a diet po. Kasi kapag hindi pa rin ako natanggap ngayon, mag-aartista talaga ako. Pabiro pa nitong sabi. Paano ba naman kasi? Ilang company na ba ang tumanggap sa'yo? Pero isang araw ka pa lang sa trabaho, tinatanggal ka na agad. Ay, sinabi ko naman po sa inyo ang rason ko, di ba? Ayaw ko yung kung makaasta sila, parang ang taas-taas na nila. Siyempre, sila ang boss mo. Kahit ano ang sabihin nila, sila ang masusunod. Empleyado ka lang, anak. Bessie Wap? Wika ng kaibigang bakla ni Colleen na si Junie, o mas kilala sa tawag ni JN. Pasok, JN. I'm just here. Sinesermonan pa ako ni Mama. Pagmamaktol ng dalaga. Ay, good morning po tita, tito. Good morning din sa'yo, Junie. Aalis na ba kayo? Yes po tita. Hindi po kasi dumaan si Bessie sa amin. So, ako na lang po ang dumaan sa inyo. And tita, pwede po ba makahingi ng pabor? Oo naman. Ano yun? Pwede po bang JN na rin ang itawag mo sa akin? Kasi ni-imbier na ako sa Junie. Pati sina Papa at mga kapatid ko. Junie boy ang tawag sa akin. Naku, kung hindi lang kasalanan ang manakit, nabatukan ko na sila isa-isa. Natatawang sabi nito. Nagtawanan na lang din ang lahat sa sinabi nito. O siya, sige, JN, kung yan ang makakapagpasaya sa'yo. Nakangiting wika ng mami ni Colleen. Hay, salamat naman tita. Gagayak na po kami at i-orient ko po itong Bessie ko sa job interview niya. Baka mabatukan na naman siya ng boss. Sige, mag-iingat kayo sa lakad niyo Sumakay naman agad sila ng jeep at kaagad na nagtungo sa kumpanyang pag-a-applyan nila ng trabaho. Pagdating, ay kumuha naman agad ng numero si Colleen at JN. Ticket yon para hindi na mahirapan ang interviewer na banggitin ang kanilang pangalan. Naupo na muna sila sa dulo habang hinihintay na matawag ang kanilang numero. Hoy Bessie, chill ka lang sa interview part ha. Huwag kang pasaway ngayon at hindi na talaga kita tutulungan. Wika ni JN. Chill naman talaga ako. And besides, what's wrong with being honest? Gaga, huwag ka muna maging honest ngayon. Kailangan mo ang trabahong ito. At hindi sila ang nangangailangan sa'yo. Naku, Bessie. Kung ayaw mo makinig sa'kin, ikaw bahala. FYI, wala silang magiging empleyado kung walang mag-a-apply. Tsaka, ang ayaw ko lang naman ay yung akala mo kung sino na sila porket nasa taas na sila. Akala mo naman, hindi sila galing sa baba. Yun na nga So dapat ngayon, makapasok ka na. Kasi ewan ko na lang, nagkaka-wrinkles na ako ng dahil sa'yo. Hindi ko na din maasikaso ang love life ko. Ambisyosa? Wala ka naman talagang love life. At saka, dahil sa katandaan niyang wrinkles mo, no? Ay, grabe siya sa akin, no? Basta, sundin mo na lang ako, okay? Just chill. At kung feeling mo sasabog ka na, mag-inhale, exhale ka lang. At mag-smile. Kahit plastic na smile,
Kaloka ka. Oo, kahit plastic na smile. Ikaw naman oh. Pero wag yung smile na creepy ah. Baka lalong hindi ka matanggap niyan. Thank you, Bessie. Alam ko napapagod ka na sa kakaturo sa akin ng kung ano ang dapat kong gawin. If ever man na hindi ako matanggap sa interview, go on lang with your life. Huwag mo na akong alalahanin. Diyos ko naman, ilang oras ko itong nilagay ang mascara sa eyelashes ko. Tapos, paiiyakin mo lang ako. Enough of the drama serye na, Bessie. Tsaka, alam ko namang makakapasok ka. Just chill and sagutin mo ang tanong na tama, okay? Tumango at ngumiti na lamang si Colleen bilang sagot. Maya-maya pa ay unang tinawag ang numero ni JN, kaya pumasok na ito sa silid. Nag-thumbs up na lang din ang dalaga bilang pagsuporta. Ilang oras din siyang naghintay nang sa wakas ay matawag na rin ang kanyang numero. Good morning! Nakangiti niyang bati sa babae. Good morning. Proceed na lang po tayo sa 6th floor, ma'am. At nandoon po mismo ang mag-i-interview. Ay, hindi po ba ikaw? Nag-request po kasi ang may-ari na siya na mismo ang mag-i-interview sa mga new applicants. Pagkasabi noon, nagpaalam na ang dalaga at lumabas. Patakbo niyang tinungo ang elevator nang makitang papasara na yun. Kaagad siyang pumagitna at binuksan ito, tsaka tuluyan nang nakapasok sa loob. Ang lalaking naroon ay gulat pa nang masilayan ang kanyang presensya. What the hell are you doing? Paniwala ng binata sa naiiritang tono. Nagulat ka ba? Naku, pasensya na ha. Nagmamadali kasi ako eh. May job interview ka rin ba ngayon? Job what? Hay, ang gwapong mo nga, pero ang bingi mo naman. Ang sabi ko, may job interview ka din ba ngayon? Wait, may job interview ka ngayon? Pinaliktad mo naman agad ang tanong eh. Pero yes, may job interview ako ngayon. And you think papasa ka sa interview na yun? I hope so. Ilang job interviews ko na din kasi to. At sana nga, makapasok na ako. I am Colleen Alcantara pala. And you are? Nakangiting wika ng dalaga. Not your business anymore. Pagsusuplado nito. Suplado? Alam mo, dapat maging friendly ka kasi mali mo diba, matanggap ka at matanggap din ako. E di, iisang kumpanya lang ang pagtatrabahuhan natin. Mas mabuti ng marami kasundo sa trabaho para tulungan. Hindi na lamang kumipo ang binata at gayon din si Colleen. Ilang minuto pa ay bumukas na ang elevator. Nangangahulugang nasa ika-6 na palapag na sila. Naunang lumabas si Colleen. Nakita naman niya si JN na papalapit na din sa kanyang gawi. Kaya kinawayan niya ito. Bessie! I passed the interview! Masaya niyang wika. Congratulations! Naku, puti ka pa. Ako, ito, hindi ko alam kung papasa ba ako. Ano ka ba? Huwag kang ang panghinaan ng loob. Nakapasa nga ako eh, na may mga 3 akong grades sa college. Ikaw pa kaya na summa cum laude. Kaya mo yan, tsaka act like a girl. May iba dito, pinagkakamalan kang boyish. What? Sa gandang hunto? Boyish? Hinhinan mo daw kasi ang galaw mo. Para kang sasabak sa gera lagi. Nakakaloka ka. Anyway, dito lang ako sa likod uupo ha. Hihintayin kitang matapos sa interview mo. Salamat, Tessie. Ibili mo nga muna ako ng tubig sa labas. At para madedehydrate na ako sa kaba. Kinuha mo talaga akong PA mo ha. Lunukin mo na muna ang laway mo dyan, Bessie. Naman eh. Natigil sila sa kanilang pag-uusap na lumapit ang sekretarya ng CEO. Colleen Alcantara, it's your turn now, ma'am. Proceed ka lang po sa office ni Mr. Villarreal. Nakangiti niya sabi. Thank you, miss. Hindi ba masyadong mahirap ang questions? I mean, tricky ba? Or ano? Isang mahinang tawa ang pinakawala ng sekretarya, pati na rin ang kaibigan ng dalaga na si JN. Ano ka ba, Tessie? Nakakahiya ka?
Para kang grade 1 section 1000 dyan sa tanong mo. Natatawang sabi nito. Nagtatanong lang naman ako eh. Hindi ko din po kasi alam ang question ni sir. Kasi sa labas lang ako naghihintay. But I guess, medyo mahigpit ang question niya. Kaya good luck, Miss Alcantara. Kinakabahan naman ako sa good luck eh. Pwede bang God bless na lang? Okay po. If you insist. Tara na po sa office ng CEO. Tatlong paulit-ulit na sign of the cross ang ginawa ng dalaga bago tuluyang humakbang at sumunod sa sekretarya. Nang makarating na sila sa opisina, ay huminga na muna siya ng malalim, tsaka pumasok. Good morning po, Miss Villarreal. Nakangiti niyang bati. Nalaki ang kanyang mga mata na mapagtantong ang CEO na nasa harapan niya ngayon at ang lalaki na kasabay niya kanina lamang sa elevator ay iisa. Isang pilit na ngiti ang kanyang ibinigay sa binata. Wala nang ibang tumatakbo sa kanyang isip na mga sandaling iyon. Hinihiling niya rin na sana lamunin na lang siya ng lupa dahil sa kahihiyan. Have a seat, Miss Alcantara. Seryosong saan nito. Dahan-dahan namang naupo ang dalaga habang ang tingin ang nasa baba lamang. Hindi niya ito magawang titigan sa kanyang mga mata. Eyes on me. Kung gusto mong makapasa sa interview, dapat confident ka. Muli nitong sambit. Mr. Villarreal, pasensya na po talaga sa inasa ko kanina lang. First thing first. Ayaw kong sumasagot ka na habang hindi pa kita tinatanong. Second, kapag nakasakay akong mag-isa sa elevator, it only means na ayaw ko ng kasabay. Third, I want all my employees to act kung ano man ang kasarian nila. I'm sorry, sir. Kakasabi ko lang, huwag magsasalita kung hindi ka pa tinatanong. Simple instruction. Bakit hindi mo agad maintindihan, Miss Alcantara? Sinasabi pa naman dito sa record mo na you graduated as summa cum laude. How disappointing naman kung ganoon. Dinaya ba ang records mo? As far as I'm concerned, sir, I believe na pwede na po ako sumagot dahil tanong po ang last sentence mo. Anyway, I graduated summa cum laude. Hindi dahil dinaya ang records ko. Magaling ako sa ACADS and committed ako sa studies ko back then. Pinaghirapan ko po ang title na meron ako ngayon. And I think, deserve ko po yun. I guess so. I'm just testing your patience. That's not testing, sir. That's insulting. Okay then, take your papers with you, and you may now take your exit. Sa walang ano-ano, kinuha ng dalaga ang folder at lumabas ng diretso sa opisina ng CEO. Padabog niya pang isinarado ang pintuan, bagay na ikinagulat ng sekretarya. Dumiretso agad siya kung saan nakaupo ang kaibigan si JN. Oh, anyari Bessie? Ang dali lang naman yata na interview mo. Panimula ni JN. Walang interview ang naganap. Let's go home na, Bessie. At parang may stress lang ako sa lugar na to. What happened ba kasi? Sinabi ba naman niya na dinaya ang records ko? Kasi parang hindi daw ako summa cum laude. Idagdag mo pa yun, dapat daw mag-aka ko according to my gender. Nakakainis. Pagmamaktol ng dalaga. Oh my! So X na agad? Ano ka ba naman, Bessie Wap? Hindi ko na alam kung ano pa ba ang may tutulong ko sa'yo. Ginawa mo ang best mo. Kaya okay na ako. Tara na, at baka mas lalo pa ako sumabog pag nakita ko ulit ang pagmumukha ng lalaking yun. Kaninong muka? Tinig na nagmumula sa likuran ni Colleen. Sinulyapan niyang muli si JN, ngunit nakayuko na ito at parang nahihiya. Huminga na muna siya ng malalim, tsaka dahan-dahan tumingin sa kanyang likuran. It was him, the CEO. Inayos nito ang kanyang necktie at umigham, tsaka nagsalita. Kung ako ang pinag-uusapan niyo, may I know kung negative pa yan o positive? Muli niya sambit. Positive naman po, sir. Wika ng dalaga. Really? Well, hindi iyon ang narinig ko Ang tapang-tapang mo pa kanina. Halos isumpa mo na ako.
Hindi naman ganun ang tanda ko. Pagpapalusot pa nito. Hi po, Miss Villarreal. Salamat po at nakapasa po ako sa interview. I'm over the moon po. Pagsabat ni JN sa usapan. You deserve it. Anyway, don't put on too much mascara, okay? I have to go. Yes, sir. Aalis na din po kami ng kaibigan ko. Is she your friend? Psh, teach her good manners next time. Wika nito, sabay alis. Ang nakatayong si Colleen ay akma na sanang babatukan ng binata, ngunit napigilan naman agad yun ni JN. Pilit pa rin na pinapakalma ng kaibigan ang dalaga dahil halos sumabog na ito sa inis. Bessie, I said chill. Bakit ba kasi hindi mo makontrol yung temper mo? Anong kala niya sa akin? Walang manners? Nakakainis? Akala mo naman kung sinong gwapo? Gwapo naman talaga siya. Tsaka, huwag ka na maghanap ng kakampi dyan dahil walang aagree sa'yo. He's hot and super manly pa. Kinikilig itong sapi. Hoy, huwag kang ano dyan. Parehas lang kayong may balls. Gaga ka. Huwag mo nang ipaalala na may balls ako. At feel na feel ko ang pagkababae ko ngayon. Umuwi na nga tayo at baka anytime matahi ko yung bibig mo sa sobrang prangka eh. Kasalanan ba ang pagiging honest? Hindi naman, pero yan ang nagpapahamak sa'yo eh. Hay nako, itatanong ko na lang kaya kay tito at tita kung totoong anak ka ba nila kasi parang hindi eh. Pabiro niyang sabi. Kung ano-ano na lang talagang pumapasok sa isip mo, JN. Wika nito na siyang ikinatawan nilang dalawa. Umalis naman kaagad sila sa building at dumiretso na pauwi. Hinatid na muna ni JN si Colleen. Tsaka siya tuluyang umuwi. Hapon na at nakahiga lang sa kanyang kama si Colleen habang iniisip pa rin kung ano na lang ba ang gagawin niya sa mga darating pa na araw. Sa isip niya kung bakit ba kasi wala siyang swerte sa trabaho. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Tsaka narinig ang mahihinang katok na nagmumula sa labas ng kanyang pintuan. Sino yan? Sigaw niya. Si mama mo to anak. Pwede ba akong pumasok saglit? Sige po ma. Pumasok naman agad ang kanyang ina at umupo sa gilid ng kanyang kama. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa kasi nandito sa kwarto mo. Nag-iisip lang po ako ma. Iniisip ko kasi kung ano ba talaga ang purpose ko sa mundong ito. Bakit mo naman naisip yan? Naging mabuti naman po akong anak. Mabuting estudyante. Degree holder. Pero bakit parang hindi ako maswerte pagdating sa pagharap sa realidad? Kasi honest kang tao. May iba kasi anak na ayaw sa sobrang honest. Kaya dapat marunong ka mag-adjust sa ibibigay mong salita sa kapwa mo. Paano ba kasi mag-adjust ma? I feel so useless na tuloy. Just be quiet and respect others' opinion. Hindi porket nasa tama ang opinion mo ay kakalabanin mo na sila agad. Remember na mas mabuti ang tahimik ka na lang kaysa maging bulong-bulungan ka ng lahat. Anyway, huwag ka na magmukpok dyan. Ang mabuti pa, ay tulungan mo na lang ako magluto at may bisita tayong mamayang gabi. Bisita po? Yes, anak siya ng kasama ng papa mo sa serbisyo dati. Playmates kayo noong mga bata pa kayo, pero nag-migrate kasi ang whole family nila, kaya hindi na kayo nagkita pang muli. Hindi ko lang alam kung naaalala mo pa ba si Clifford. Ay, I really don't remember that name ma. That's what I also thought. O siya, sige na, at tumayo ka na dyan, at sumunod ka na sa akin sa kusina ha? Yes po, I'll be there in a minute. Pagkaalis ng kanyang ina, ay bumangon naman siya agad at nagtungo na sa kusina. Halos ilang araw din bago sila natapos sa kanilang pagluluto. Nang tuluyan na dumilim ang paligid, ay nagpasya naman muna si Colleen na doon na muna mamalagi sa kanyang kwarto habang hinihintay din nila ang pagdating ni Clifford, ang kanilang bisita. Kasalukuyang nasa kanya silid ang dalaga habang inaayos ang sarili. Kailangan niya pa rin maging presentable sa dinner, lalo pa
at hindi niya namumukaan ang kanilang bisita. Maya-maya ay nakaninig na siya ng busina ng kotse, kaya nakakasiguro siyang yun na nga ang kanilang hinihintay. 3 mahihinang katok ang kanyang narinig. "Nak, Clifford's here. Lumabas ka na dyan." Wika ng kanyang ina. "Yes ma, coming." Nagbigay na muna siya ng final touch, tsaka lumabas na sa kanyang kwarto. Saktong pagbaba niya na hagdanan, ay kitang-kita niya ang nakatalikod na binata na kausap pa ang kanyang ama. At nang humarap na ito sa kanya, ay kulang na lang matanggal ang kanyang eyeballs sa gulat. Kung hindi siya nagkakamali, ang lalaking kaharap niya ngayon ay si Mr. Villarreal. Sinulyapan niya ang binata at ganoon din ang reaksyon nito. Gulat na gulat din sa kanyang nakikita. Finally, nagkita na ulit kayo. Parang dati-dati lang, nag-iiyakan pa kayo sa isang laruan. Pero ngayon, dalaga at binata na. Nakangiting sabi ng ama ni Colleen. Yes tito. Wika naman ni Clifford na nagbigay pa ng isang awkward na ngiti. Tara na sa kusina at baka lumamig na ang mga pagkain inihanda namin ni Colleen. Dali-dali naman silang nagpunta sa kusina at isa-isa nang nagsiupo. Tahimik lang ang dalaga sa kanyang kinauupuan at para bang wala ng balak magsalita. Habang ang 3 ay panay ang usapan. Colleen, anak, are you okay? Wika ng kanyang ama. Yes pa. Nasarapan lang po ako sa lasagna na luto ni mama. Kaya hindi na po ako naimik dito. Nauutal niya sambit. Anak, wala naman ako niluto na lasagna. Oo nga pala. Salad pala to. Sorry po. Medyo inaantok na lang po kasi ako eh. Inaantok ka na? 8 PM pa. Tsaka, hindi ka naman sanay matulog na maaga. Lagi kaya kitang nahuhuling madaling araw na natutulog? Natatawang sabi ng kanyang ina. Nagbago na po ako, mama. Baka naman naiilang ka lang kasi nandito si Clifford. Huwag kang mailang anak. Mabait siya. At saka, playmates kayo dati, di ba? Ma, stop it. That was before, okay? Ano namang masama? Besides, ikaw lang naman ang nag-iinarte dyan. Samantalang ito si Clifford, chill lang. Nga pala, iho, bakit mo naman naisipang umuwi ng Pinas? Mom is sick na po kasi tita. At kilala niyo naman si dad. Hindi mahilig mamahala ng business. So, wala na po akong choice. Ako lang naman po nag-iisang option. Natatawa niyang sabi. Ganoon ba? Kung sa bagay, nag-iisang anak ka lang naman at may tiwala naman ng mami mo sa'yo. Alam niyang mapapatakbo mo ang kumpanya ng maayos. Kaya nga pupuspusin ang paghahanap namin ng new employees now. At kung vacant po ako po nag-i-interview. Talaga? Naku, tamang-tama. Itong si Colleen ko, naghahanap din ng trabaho. Baka pwede mo namang isingit dyan, iho. Ma! Sure po tita. I can always give time and give chance. Wika nito, sabay sulyap sa nakayukon dalaga. Ay, salamat naman, iho. Matagal na kasi siyang hindi nakakapasok ng trabaho. At kung makamasok man, natatanggal agad. Try ko po ang best ko tita. Nakangiti niyang sabi. Pagkatapos nilang kumain, ay hindi pa rin napawi ang kanilang usapan. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Colleen at tutungo na siya sa kanyang silid para magpahinga na. Ngunit, hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Ano ka ba naman? Ngayong pangalan napunta sa Clifford dito oh. Ang mabuti pa ay samahan mo na lang muna siya sa likod ng bahay natin. At gusto niya daw makita ang little Will natin. Ma, si Papa na lang pong pasamahin niyo. Gusto ko na po talaga magpahinga. Naku Colleen, isang malaking scam na naman yung pahinga mo ha. Sige na, samahan mo na si Clifford para naman makapag-usap kayo. Umirap na lamang si Colleen sa kanyang mata at wala nang nagawa. Sabay nilang tinungo ni Clifford ang likuran ng kanilang bahay
kung saan naroroon ang muting balon na sinadyang gawin ng kanyang ama. Pwede bang mag-wish dito? Nakangiting sabi ng binata. Mag-wish ka kung gusto mo. Pagtataray ng dalaga. Ano ba ang wish mo? Sa akin na yun. At saka, bawal ko sabihin sa iba ang wish ko. Why so? Malabo na daw matupad, if ever sabihin. Teka nga, bakit ko ba sinasagot yung mga tanong mo? Tanong nga, di ba? So kailangan talaga ng sagot. Bakit palang sungit mo? Kung ikukumpara kina tito at tita, they're both nice. So anong ibig mo sabihin? Hindi ako nice? Nice naman din. Pero minsan, parang nagiging iba ang tono ng boses mo. Parang galit ka lagi eh. Natatawa niya, sabi. Naiinis lang ako sa'yo. Paano ba naman kasi? Nagsorry na ako lahat-lahat. Pero hindi mo ako binigyan ng boses. Hindi ko naman kasi alam na ikaw pala ang CEO ng kumpanyang pag-a-applyin ko ng trabaho. Well, that's me kapag nasa office ako. Kailangan kong gamitin ang strong and strict personality ko para katakutan ako ng mga empleyado. That's mom's technique. Katakutan? Hindi ba dapat maging nice ka sa mga empleyado mo para hindi sila ma-pressure sa'yo? Kasi once you're nice, magiging nice din ang performance nila. Sa ganoong paraan, hindi ka rin mababawasan ng tao. I don't think so. Ikaw bahala. Basta, sinabihan na kita. Hindi naman ako expert pagdating dyan. Pero sa palagay ko, mas effective ang sinabi ko. You don't have to pretend. Sabi nga nila, kung gaano mo nilarespeto ang boss ng kumpanya, dapat ganoon din mo din respetuhin ang empleyado nila. Isang minutong katahimikan ang namutawi sa paligid. Akma na sanang aalis si Colleen sa kanilang gawi nang maapakan niya ang malaking bato na nasa gilid ng balon, dahilan upang mawalan siya ng balanse at matumba. Sa di inaasahang pagkakataon, ay nasalo naman din siya agad ni Clifford. Ang mga kamay na binata ay nasa may bahaging likuran at bewang na ni Colleen, habang ang mga kamay naman ng dalaga ay nakapulupot na sa leeg ni Clifford. Ilang minuto pa sila sa ganoong posisyon nang mawala na din ng balanse ang binata at tuluyang natumba sa damuhan. Ang buong katawan ni Colleen ay nakapatong sa katawan ni Clifford. Ramdam na ramdam ng dalaga ang mga matitigas na bahagi sa katawan nito mula sa itaas hanggang sa ibabang parte. May nararamdaman ka ba? Wika ng binata. Nararamdaman? Matigas na bagay sa ibabang bahagi ng katawan ko. Ang nag-iisip na dalaga ay biglang napabalikwas ng tayo na mapagtanto niyang iba na ang tinutukoy nito. Isang mahinang tawa lang ang binitawan ni Clifford na nooy pinapagpag na rin ang suot. Umuwi ka na nga lang at nadedemonyong utak ko sa'yo. Bakit? First time? Panunukso pa nito. Hoy, Mr. Villarreal, huwag mo na akong tatanungin ng ganyan ha. Akala ko ba honest ka? So answer me now. First time? Bakit bang annoying mo tonight? Mag-striktong boss ka na lang, okay? Aalis na ako. Bahala ka dyan. Napangiti na lamang ang binata habang pinagmamastan ang inis na inis sa dalaga na nooy papalayo na sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya sa mga magulang ni Colleen at pati na rin sa dalaga. Thanks for the delicious dinner, tita. Totoo nga ang sinabi ni Mommy. Hindi ka pa rin daw niyan talaga natatalo pagdating sa kusina. Nakangiting wika ng binata. Asus! At nakuha pa talagang mambola ng mami mo ha. Sana nga gumaling na siya at magsa-shopping na ulit kami. Thank you, tita. Sana nga po gumaling na si Mommy. Siyempre naman, pagagalingin ng Panginoon ang mga mabubuting tao. Hoping po. O siya, mauna na po ako at maaga pa po ako sa office bukas. And by the way, Colleen, ready your resume at pumunta ka sa opisina bukas. It's your time to shine. Tumango na lamang ang dalaga bilang tugon. Sumakay naman agad si Clifford sa kanyang kotse at pinaandar. Dali-dali namang nagtungo si Colleen sa kanyang kwarto
at hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang eksenang nangyari sa kanila na binata, kani-kanina lamang. Kinabukasan, lampas alas 7 na nang siya ay magising. Morning routine, naligo, kumain, at nagbihis, tsaka nagpaalam sa kanyang mga magulang. Susubukan na niya namang mag-apply ng trabaho sa kumpanyang pagmamay-ari ng mga Villarreal. Pagbukas ang elevator sa 6th floor, ay sakto namang nakita niya ang kaibigan si JN na papasok na din na si Lid, kaya kinawayan niya ito at kinuwento ang lahat na nangyari. Nakakaloka! So baka ngayon may chance ka na. Kababata mo pala si Sir eh. Wika ni JN. Yan ang hindi ko alam, Bessie. At ito, he's really different kagabi. Parang ibang Mr. Villarreal ang kausap ko. He's nice, tsaka hindi nawawala ang mga ngiti niya sa labi. Aw, sana tinext mo ko, Bessie, para nasilayin ko din ang ngiti niya. Ewan ko sa'yo. Maiwan na muna kita dito at papasok na ako sa office niya. Sana nga, makapasan na ako para makapagsuot na din ako ng office uniform just like you. Syempre girl, kayod lalaki tayo today. Natatawa na yang sapi. Ninitian naman ni Colleen ang sekretarya na CEO at dahan-dahang pinihit ang doorknob, tsaka tuluyang pumasok at naupo. Miss Colleen Alcantara, Panimula nito. I have only one question this time. Muli niyang wika. What is it, sir? Pwede ba magpasama sa'yo mamili ng dresses? Kunot noon tinitigan ni Colleen ang binata. Inobserbahan niya pa ito ng ilang minuto, ngunit tila ba seryoso nga ito sa kanyang hiling. Dresses? Para saan? For mom. That's her request kasi eh. At napaka-awkward naman kung ako ang mamimili, di ba? Hindi naman awkward, kasi para naman sa mami mo yan. I just can't. Sasama na lang ako. Hay nako, sige na nga. Kung hindi lang kita boss, hindi kita pagbibigyan sa kahilingan mong yan. Tsaka, kapag ako ang naging asawa mo, hindi lang dress ang ipapabili ko sa'yo, pati napkin. Natatawang sabi ni Colleen. Hindi mo na kailangan ng napkin. Kasi hindi ko na padadalawin yung regla mo taon-taon. Ano? Sira ka ba? Biro lang. So, is it a yes? Yes na nga sabi eh. Tara na at baka magbago pa ang isip ko. Magmula ng araw na iyon, ay mas napalapit pa sila sa isa't isa. Ang dating kilalang strikto na boss ay naging masayahin at palangiti. Samantalang ang dating boyish na si Colleen ay unti-unti na rin naging girly. Mangyari pa, dumadalaw na rin ang dalaga sa mami ni Clifford na may sakit. Bagay na mas nagpalalim pa sa pagtingin ng binata para sa kanya. Gosh, Bessie! Ibibigay ko na talaga sa itong corona ko. Look at you now! Para ka ng isang Diyosa. Manghang-mangha na wika ni JN. Anong Diyosa? Nag-makeup lang naman ako ng kaunti at nagsuot ng damit. Ikaw talaga. I'm sure, naninibago ka lang. Mas bumagi talaga sa'yo yung suot mo ngayon. Ang ganda mo talaga. 100%. Sabat naman ni Clifford sa nooy na sa kanila ng likuran. Nalaki naman ang mga mata ni Colleen sa ginawang pagsabat ni Clifford. Ang kaibigan niyang si JN ay tinutulak pa siya ng dahil sa kilig. Palagi ka namang maganda eh. Diba? Kung sila, ngayon lang nila nahalata yun. Ako, matagal na. Nakangiti niyang sabi. Pwede ba kita makausap after nyo? Muli nitong sambit. Sure sir, susunod na po ako. Wika naman ni Colleen. Pag alis ng binata, ay namula naman agad ang mga pisngi ni Colleen. Dahilan upang tuksuin siya ng husto ni JN. Ehem, kaya pala blooming ka ngayon na. May something na pala sa inyo ni sir. Hoy, wala Ganun lang talaga kami sa isa't isa. Tsaka, magkaibigan lang kami. In denial mode pa ang besi ko. Sabi ko na nga ba eh. Walang matigas sa tinapay sa mainit na kape. O diba? Ay,
Bahala ka na nga dyan. Pupuntahan ko na muna si Sir at baka importante ang sasabihin niya. Baka hindi lang pag-uusapan yan ha? Baka mauwi sa ibang daan yan. Napaka-green ng utak mo, bakla. Ewan ko sa'yo. Wika ng dalaga, sabay irap sa kanyang mata. Nagtungo naman agad siya sa opisina na binata. Kumatok pa siya ng paulit-ulit, ngunit walang sumasagot, kaya kusat na lang siyang pumasok. Nagpalinga-linga pa siya sa kabuuan na silid, tsaka naupo. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Clifford na mukhang galit pa sa board office. Oh, nandyan ka na pala. Actually, mga 5 minutes na po ako dito, sir. Ano po bang importante mo sasabihin? Wala naman. Gusto ko lang sana magpaalam sa'yo. Kung pwede ba ako pumunta sa bahay niyo mamayang gabi. Ha? Ano naman ang gagawin mo sa bahay? Gusto ko lang makita sina tita at tito. Besides, na-miss ko ang luto ng mama mo. Pwede naman din siguro. Sasabihin ko na lang si mama pag uwi. Sige, thank you, Colleen. No worries. Yun lang ba? Wala ka na bang ibang sasabihin? Kasi, forget it. Mamaya ko nalang sasabihin. Tumango na lamang ang dalaga at nginitian ang binata. Nagpaalam na din siyang umuwi. Pumayag naman ito, kaya nagsabay na sila ng kaibigan niya si JN. Pagdating sa kanila, ay sinabi naman niya agad sa kanyang mga magulang na sa bahay nila maghahapunan si Clifford. Nagtataka man ang dalawa, ngunit winalambahala na lamang nila yun. Nasa kanyang silid lang siya at abalang nagpapaganda nang biglang pumasok ang kanyang ina. Mukhang may pinagaganda ng anak ko ngayon ah. Panunukso nito. Mama naman eh. Nagpapaganda lang po ako para sa sarili ko. Asus, magsisinungaling ka pa dyan. Kilala kita anak. Akala mo ba hindi namin napapansin ang pagbabago mo? The way you behave and dressed, ibang-iba na sa dating Colleen na nakasanayan namin. Feel ko lang po na mas maganda po pala ako kapag ganito. Kaya nga eh, napapansin din namin na nagiging malapit na kay ni Clifford sa isa't isa. Gusto naming isipin na papa mo na dahil boss mo lang siya at kababata kaya ganoon. Pero hindi eh. Tapos ngayon, dadalaw na naman siya sa bahay. Anak, may namamagitan ba sa inyo? Ma! Wala po. We're good friends. Good friends pa yan sa ngayon. Pero sa mga susunod na araw, baka magkaaminan na. Ay naku ma, pareho lang kayo ni JN. Palagi nyo na lang po akong tinutukso. Natigil sila sa kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng kotseng huminto sa tapat ng kanilang gate. Mukhang si Clifford na yun. Mauna na ako sa baba. Sumunod ka na at mag-final retouch para mas magandahan pa siya sa'yo. Wika ng kanyang ina, sabay kindat. Napasapo na lamang sa kanyang ulo si Colleen at hindi na mapigilan ang kiligin. Sinulyapan niya pang muli ang sariling refleksyon sa salamin at napagtantong tama nga ang sinabi ng kanyang ina. Ibang-iba na siya kesa sa dati. Ngumiti siya sa isiping iyon tsaka tuluyang lumabas ng silid. Habang nasa pagkainan ay hindi pa rin maawat ang kanilang pag-uusap. Hindi naman makasabay ang dalaga kaya nakikinig na lamang siya at nakikitawa na rin. Pansin niya namang pasulyap-sulyap lang si Clifford sa kanya. Kaya alam niyang sa pagkakataong iyon, kung ano man ang totoong pakay ng binata, sana maging normal lang ang kanyang reaksyon. Tito, tita, again, thank you so much po. Dahil nakabisita po ulit ako dito sa inyo. I really love your luto, tita. No wonder in love sa'yo si tito. Nako, yang tito mo? Patay na patayin sa akin nung kapanahuhan pa namin. Anong ako? Ikaw kaya tong halos mahimatay na sa kakaiyak dahil ayaw lang maiwan. Dahil sasaba ka na sa gera noon. Sino ba namang girlfriend ang hindi iiyak pag gano'n na, Beth?
Kaya nga hindi ako pumayag na sumunod si Colleen sa yapak mo eh. Dahil medyo delikado. Talaga po? Balak niya mag-isundalo? Gulat na sambit ni Clifford. Oo, iho. Yan ang first choice niya. Kaso, hindi ako pumayag. Mahirap na. Ayaw kong mapahamak siya sa tatahaking ang landas noon. At baka hindi na ako mabiyayaan ng apo. Ma! Pagsaway ng dalaga sa ina. Nakakatuwa naman po. Kaya pala tigasin eh. Gusto pala mag-isundalo din. Buti na nga lang at hindi mo pinayagan tita. Dahil kung sakaling mang nagpa-oo kayo, tiyak, hindi na kami nabigyan na pagkakataong makilalang isa't isa. Right, Colin? Oo naman. Wika ng dalaga. Actually, the real reason kung bakit po ako naparito ay para hingin po sana ang permiso niyo. Ang nakaupong dalaga ay rinig na rinig ang papalakas sa pintig ng kanyang dibdib. Halos wala na siyang maulinigan ni ingay, maliban na lamang sa kanyang sariling hininga. Bumalik siya sa wisyo na magsalitang muli ang binata. I like your daughter po. At gusto ko po siyang formal na ligawan. Ang mga paro-paro sa kanyang tiyan na kanina pa gustong makawala ay tuluyan nang nagsilabasan. Kasabay nun ay ang pawis na kusang pumapatak mula sa kanyang noo at ang kanyang pawisang mga kamay. Tinignan niya ang kanyang ina at ama at pawang nakangiti lang ang dalawa. Animoy nasisiyahan sila sa narinig. Kung kami ang tatanungin, iho, pumapayag kami ng tita mo. Kilala naman namin ng mga magulang mo at kilala ka na din namin. Nakangiting sabi ng kanyang ama. Thank you, tito. Pero, ito lang ang sasabihin ko mga bata pa kayo at marami pa kayong kakaharapin na pagsubok sa buhay. Huwag kayong magmadali. Kung maaari, ay huwag niyong higpitin ang isa't isa. Lawakan niyo pa ang isip niyo para hindi kayo magka-misunderstanding. At higit sa lahat, huwag munang gagawa ng baby hanggat hindi pa nakakasal. Okay? Or huwag na muna kayo magtabi hanggat hindi pa pwede. Kung sakali man magtabi kayo, hawak-hawak na lang muna. Natatawan sabi ng kanyang daddy. Ay, hindi po tito. Nirerespeto ko po ang anak niyo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo ngayon. Bukod doon, wala na kaming ibang problema. Ewan ko na lang sa anak namin kasi kayo naman ang magkakarelasyon, so dapat kayo ang nag-uusap. Maiwan na muna namin kayo dito. Nang makaalis na ang ina at ama ni Colleen ay nagsalitang muli ang binata. Are you alright? Oo naman. Nabigla lang ako. I see. Pero, totoo yung sinabi ko Gusto kita. Big time. Clifford, hindi ba masyadong awkward? Kasi, empleyado mo lang ako. Bakit naman magiging awkward? Pinagmamalaki pa nga kita eh. Kasi ang ganda na magiging girlfriend ko. Tsaka, kahit hindi pa kita asawa, willing akong bumili ng napkin for you. Nakangiting wika ng binata. Pwede pang pag-isipan ka na muna ang magiging sagot ko. Biglang-bigla lang kasi ako eh. Oo naman, you are worth waiting for. Ilang oras pa at napagpasyahan na Clifford ang umuwi. Nagpaalam na ito sa mga magulang ni Colleen at pati na rin sa dalaga. Ilang linggo pa ang lumipas at patuloy pa rin sa panunuyo ang binata. Bagay na napaghahalataan na sa buong kumpanya. Kaya naging kumpulan ng tukso ang dalawa. Sinagot naman ni Colleen ang binata kalaunan at naging masaya ang kanilang relasyon. Sa ngayon, pinaplano pa lang nila ang pagpapakasal at pagkakaroon ng pamilya. Focus na muna sila sa kani-kanilang goal para makapag-ipon ng mas malaki. At gusto ni Clifford na gawing malaking selebrasyon ang kanilang pag-iisang dibdib. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa uulitin mga kakulay, paalam! Maraming salamat po for listening here sa Kulay TV. Until next time,